Race number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay biyaheng Isabela ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang aktibidad. Kabilang dito ang pag-inspeksyon sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge. Una nang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na magsagawa ng malalimang investigasyon sa naturang insidente. Sa press briefing naman sa Malacanang kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kabilang sa bubusisiin ay kung bakit under-designed ang nasabing tulay. Sa paunang investigasyon daw kasi, lumalabas na nakadisenyo ang tulay sa mga light vehicle lamang. Samantala, bukod sa pag-inspeksyon sa tulay, bibisita rin si Pangulong Marcos sa rice processing system sa bayan naman ng Etchage. At pagbalik sa Malacanang mamayang hapon, makikipagpulong si PBBM sa Private Sector Advisory Council, partikular sa healthcare sector. Lakay? Abay, dapat lang na maganda itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa Apo Lucas Bersamin. Ha? Masapol nga maimbestigan lang nasaya at apo tapno maamuan na no adda ko ha. Madi nga arami dagiti nangitakdar dagiti rangtay. Ayan na sabi ko Miss Lete baka mamaya malito ka na naman sa aking Latin sabi ko mabutit ang Pangulong Marcos na mismo ang pupunta doon, ayan, at ma-inspeksyon, ayan, kasi nga naman yung tulay namin sa Ilocos Norte, yung Lawag Bridge, panahon pa ni Kopong-Kopong, bata pa ako, dumadaan naman doon ng mga mabibigat na mga sakyan, bakit hindi bumabagsak, ayan, matibay, tama ayan. Yan, Lakay. Yun ang mga, mga pasilidad, yung mga infrastruktura nung mga unang panahon, ang matibay talaga, Lakay. Kasi noong unang panahon 2% wala lang. SOP. 2% lang yata SOP noon baka 1%. Mababa lang, mababa. I mean SOP 40%, 50% pa yata. Diyos ko pong mahabagin Lord. Ayan. At isang malinaw dito lang kaya sinasabi ay hindi lang yung dating administrasyon, yung kasalukuyang administrasyon ay hindi ligtas sa pananagutan kung may pananagutan sila. Kasi ito pala kay 2014 pa nagsimula. Tapos yung 90% yan natapos nung nakaraang administrasyon. Pero syempre, ngayong kasalukuyan na yung maintenance yan. Kaya kailangan talaga ng malalimang investigasyon. Wow. Sino bang presidente nung 2014? Sino ba ang DPWH secretary noon? Pero kadalasan kasi ganyan Lakay, di ba? Nagsisimula sa mga plano pa lang noon, pinag-aaralan pa lang. So, ayun. Pero natapos siya ay nung nakaraang administrasyon nga lang natapos. Abay, alam mo, dapat talaga pakialaman ng Pangulong Marcos ito, Miss Let, dahil alam mo kung bakit Japanese project yata ito Sabi ni Governor Rito Albano Japanese design, parang may mga involved na mga nagplano mga Japanese dyan. Kung JICA project yan, abay nakakahiya. Baka mama yung mga Hapon ayaw nang tumulong dito sa atin. Ayaw nang gumawa ng mga JICA project dito kung nahahaluan ng katiwalian. Baka sabihin, yung gawa ng mga Hapon, sablay, palpak, bumabagsak, di ba? Siguro dapat lang na ayaw nila ng ganyan Lakay. Oo naman, mapapahiya sila. Di kalidad ang mga Lakay, gawa ng Japan. Mga ginagawa ng Japan. Ayan, kaya 2014 Lakay, President Pinoy. Dating Pangulong Noynoy. Di ang DPWH Secretary nun Secretary Enriquez ba? Ayan. Anyway, ayan. Basta time pala ng dating Pangulong Pinoy yan. Anyway, so at least anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Isabela? Walang binanggit Lakay, basta ngayong umaga ay nasa Isabela ang presidente. Ayan, buti naman at nagpakita ng concern at siguro eto na Mr. President ngayong pumunta na dyan sa Isabela at tinignan yung kontrobersyang pagbagsak ng tulay na yan siguro naman yung mga kontraktor at yung mga masyadong ilang congressman natin na mahilig sa mga malalaking SOP ayan mag-isip-isip na po kayo ayan dahil presidente na mismo ang makikialam ayan mag-iimbestiga dito sa mga ganitong pangyayaring nakakahiya nga naman hindi lang nakakahiya yung mga accident dulot niyan syempre prioridad Lakay yung kaligtasan ng ating mga kababayan sa ganitong mga infrastruktura dapat ayan
Yan. Okay, tama yan Mr. President at kailangan may sabi nga sana head will roll. Parang bowling ba? Yan. Magsample Yan ang abangan natin, Lakay. Oo, Yes, may mga sampulan, may managot talaga Yes. pagkatapos ng investigasyon. Magsample kayo Mr. President at nang sa ganun matakot naman yung ilang mga garapal dyan, ha? Lalo na nakakahiya, umabot na po sa United Nations ang mga balita tungkol sa corruption in all branches of government. Nakalungkot naman yan. Anyway, Ms. Leta, maraming salamat. So, ano pa schedule ng Pangulo? Yan, Lakay, ngayong umaga sa Isabela at mamayang hapon ay mayroon siyang meeting sa Private Sector Advisory Council sa Malacanang. Teka, napagod na yata. Hindi na yata sumasama sa mga campaign rallies? Hindi, Lakay, bukas. Bukas saan? Bukas ay nasa Camarines Tour ang alyansa at syempre sasamahan sila ni Pangulong Marcos. Okay, maraming salamat, Bisulet mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay.